Magandang araw mga ka-vlog, Doc J po. Pag-uusapan natin ang topic na paano gumagalaw ang kaso sa korte sa totoong buhay po. Tanong ko lang, may kilala ka bang may kaso na sabi niya, konti na lang, tapos na to. 3 taon na, konti pa rin? So paano nga ba gumagalaw ang kaso sa korte? Kukwento ko ha. Step 1, pagsasampa ng kaso. Una, may galit. Char. May reklamo pala. Hindi sapat ang nasaktan ako emotionally. Kailangan may papel, ebidensya, at pasensya. Maraming pasensya. Step 2, sagot ng ina-accuse. Siyempre, hindi lang ikaw ang may boses. May chance din siyang sumagot. Hindi pwede yung scene zone lang. Dito, kailangan ng written explanation. Hindi essay sa notes app ha. Step 3, pre-trial. Dito, susubukan kung pwede pa kayong magkaayos. Parang nanay na nagsasabing, magbati na kayo, paggastos yan. Minsan gumagana, madalas hindi. Step 4, eto na, may testigo, may abogado, may judge. Kala mo exciting, parang teleserye. Pero ang totoo, mas tahimik pa sa classroom na may terror na teacher. Isang tanong, isang sagot. Tapos next hearing ulit. Next year. Step 5, desisyon. Pagkatapos ng mahabang hintayan, lalabas na ang desisyon. Mas matagal pa to kaysa sa delivery ng online order mo. At minsan may appeal pa. Surprise! Ganito talaga ang kaso sa korte. Hindi siya mabilis, hindi rin siya madali, pero mahalaga kasi dito, sinusubukang hanapin ang tama. Kaya kung may kaso ka, may kakilala, o kung merong ikaw mismo, kapit lang. At kung nagustuhan mo tong paliwanag na hindi masakit sa ulo, like, share at follow mo ako. Salamat!